Good evening, good afternoon, good morning kung saan man tayo sa buong mundo ngayon. Ang init. Ang init sa Pilipinas, ang init dito. The earth is toast. At ang mga tao, natusta din ang utok. Ganon siguro yun, no? Kasi, ganyan pala. Hindi ma-centered yung ano ko. Natusta ang mga utok. Kaya gano'n na lang sila mang-bash ng tao. Itong gagawin ko is isa lang pagtuunan ko ng pansin. Merong nag-comment doon sa live ni Nurse Nura yata yun. Hindi naman ako nanood pero yung comment may nagpadala sa akin. Pero ang sabi niya, isa din tong matanda na to, pasikat, palaging nang-aaway. Affected pala. Alam mo, hindi naman ako nang-aaway sa inyo eh. And besides, palagi kong sinasabi, sa ayaw sa akin, umalis na kayo. Pero hindi eh, ang ginawa ninyo talaga, nagiging marites kayo eh. Naging marites, nagiging chismosa, nagiging gusto nyo talaga alamin kung anong mang nangyayari sa ibang nagre-react o ibang nagbablog o ano. Talagang inaalam ninyo lahat kung anong pinag-uusapan. Yung chismis talaga ipadala ninyo sa kabila. Kukunin ninyo sa kabila, ipadala ninyo sa kabila. Tapos magkukomment kayo dyan, tapos gagawin naman ninyo sa kabila. Alam ninyo? Yung utak niyo talaga natusta na sa init. Pero dito ako natawa sa may nag-comment sa akin na sabi niya, pasikat daw ako. Hindi niya alam na kayong nandyan nakafollow sa akin, kayo ang nagpasikat sa akin, hindi ako ang nagpasikat sa sarili ko. Kayo ang nagpasikat sa akin. Bakit kamo? Kasi nung nag-umpisa ako dito, ang followers ko is 900 something lang. Tapos, nung nag-react ako kay Krishna, biglang sumusulpot yung mga followers ko dumami. And to date, it is exactly, sandali lang ha, para klaro. Para klaro. Kasi, mahirap na. It's exactly 8,105 and counting. So, magawa ko ba yan kung sa kakayaw-yaw-yaw ninyo ako dito, hindi nyo ako finalo? Hindi. So, ibig sabihin, kayo ang nagpasikat sa akin, hindi ako. And besides, hindi ko ramdam na sikat ako eh. Masaya na lang ako na may nakikinig sa pinagsasabi ko dito. So, yung ayaw makinig, din umalis. Ganun lang naman yun eh. Ayaw mong makinig, nalibadbaran ka, or nasakit yung tainga mo, din umalis ka. Diba? And besides, chismosa talaga eh. Alam mo, dito sa, sa community ko, tawagin ko na lang community ha. Hindi alagad. Hindi naman ganun eh. Pasalamat ako sa nag-follow sa akin na yung matitino ha. Kasi alam ko meron din nag-follow dyan eh na sila. Yung para lang makimarites. And inakala nila na I'm grateful, siguro para mag-grateful ako na nadagdagan yung followers ko. Hindi. Ayoko nang, sabi ko sa inyo, ayoko ng istorya ilom dagat eh. Gusto ko real talk. Tapos, ako pa talaga, meron pang nagpasa dito doon sa live ni PB Unjay nung isang gabi daw yun na, ito pa PB Unjay yung matanda na ito, isama mo. Anong palagay ninyo kay PB Unjay? Ganun-ganun na lang magdemanda ng tao na walang kasalanan sa kanila? Bakit? Anong kasalanan ko? Na nagsabi lang ako ng real talk? Hindi naman yun kasalanan eh. At saka, hindi ko naman sila siniraan kahit balikan pa nila o balikan ninyo lahat. Kayo lahat. Balikan ninyo lahat yung mga vlogs kong nakaraan o reaction kong nakaraan. Tingnan ninyo kung meron ba akong siniraan isa man sa kanila. In fact, until now, to date, kung saan ako ngayon nakaupo,
I'm still respectful sa family nila. Kasi yung mag-alaga ka ng bata na hindi mo kadugo, hindi yan basta-basta. At nagawa yan ni Nanay Nids, ni Tito Hearns, sa pamilya nilang lahat. Hindi ko na sana ito banggitin pero kayo talaga ang magtulak sa akin. Pero hindi ko sinisiraan insaman sa kanila. Dahil hindi ganun kadali yung pinanggagawa nila. Pero hindi naman sila ang itatapi ko kayo na nagmamarites. Ang isa pa, tama na yung mga ganyan kasi sabi nga, nagpasikat daw ako Hindi nila alam kayo ang nagpasikat sa akin. Buruin mo yan, umabot yan ng 8,105. This time, baka mamaya maging 200 na yan. 8,200 na yan. So, akyat yan. And, kung ayaw, palagi kong sinasabi ninyo yan, kung ayaw ninyo sa pinagsasabi ko, umalis kayo. Andoon sa nagsasabi, meron din nag-comment doon na wala daw akong alam. Para klaro basahin ko ito. Hindi ako ang may sabi nito. Siya, talagang kinument niya talaga sa akin. Na sandali lang Kay anuhin natin. Basahin natin yung comment niya. Ito. Sabi ni Akong Reyes, ang kapal ng mukha mo, day. Sabi niya, naku, magtigil ka. Okay na sila ni Pugong Biyahero at Krishna. Bakit? Sinabi ko bang hindi sila okay? Tanga. Kayo dada ng dada. Hindi ka nga din kilala ni Krishna. O really? Sila 100% okay na. Di masaya? Di ba? Masaya dahil okay na. Nagkasakit si Krishna, tumulong ba kayo? Bakit? Kung tutulong ba ako kay Krishna o sino man sa pamilya niya, ipaalam ko din sa'yo? I-announce ko dito na, hoy, nagpadala ako ng 100,000 para kay Krishna sa pamilya niya at kung sino man. Mahiya ka. Si Pugong Biyahero nagpadala ng 15K para magpa-doktor. PB, hindi sa akin galing to Sabi ko sa'yo, hindi ako magko-comment ng tungkol sa'yo, pero ito pinadala sa akin. Wala kayo na itulong. Ako daw walang naitulong. Si Krishna mismo nagsabi, di kayo kilala. Actually, kami ni Krishna, hindi naman talaga kami pa nagkita So, hindi nga kami magkakilala. Lahat sila mga, pero, hindi ko nasasabihin. Bakit ko i-explain sa'yo kung ano kami? Diba? Bakit ko i-explain sa'yo at ipaalam pa sa'yo kung anong ugnayan ko kay Krishna, kay Inday Ugdot, o kahit kanino man sa pamilya niya, wala ka na doon. Kasi itako mo na naman yan sa kabila. Ganun ka Tapos sasabihin mo naman, nagpapasikat ako dito. O diba? So, masaya ako na okay sila. Kasi dapat naman talaga. Pero kung ano man ang ginawa ko, o kung maitulong ako o wala, hindi mo yan alam. Halatang chismis ka lang talaga. Wala kang alam din. Wala kang alam. Pero, kung tutulong ako, hindi ko rin naman palam sa'yo Bakit? Sino ka ba para ipaalam ko sa'yo kung anong ginawa ko? O diba? And isa pa, meron kahapon nag-comment sa akin. Nasa abroad din daw siya. Siguro doon siya na-triggered nung sinabi ko na pag nasa abroad ka, lalawak yung utak mo, yung pangisip mo, yung pangunawa mo. Doon siya na Sabi niya, nasa abroad din naman ako Natawa ako, nasa abroad siya. Bakit ganyan ka lang mag-isip, nasa abroad ka na pala? Tapos, at the end, sa comment niya sa akin, halata ko, yung pala sabi niya, ang yabang-yabang ko daw dahil pinangalandakan ko ang anong gamit ko. So, makituloy ulo ko sa kakaisip. Kasi ako, pag ganun ako pag kayong may narinig akong sulti, tapos iisipin ko pa kung ano yun. Sabi ko, saan ko ba pinangalandakan yung gamit ko? Sabi niya, dahil mamahalin daw yung gamit ko. Sabi ko, saan ko pa pinangalandakan? At kailan ako nagpangalandakan sa mga gamit ko?
Naalala ko na nung nag-live ako na may nagtanong kung anong gamit ko sa mukha ko na sinabi ko si Ravi. So, nung sinabi kong si Ravi, ang daming nagtanong kung saan mabili, kisyo ganito, kisyo ganyan. So, sinabi ko naman. Siguro, nung chinek niya yung presyo, mahal yun. Kaya nalaman niya na mahal yun. Pero ako, para sa akin, mahal yun kung nandoon ka nga sa Pilipinas. Kasi imported siya eh. Pero kung ano ka, dito sa labas, mura lang yun, ma-afford mo yun. Hindi yan sa ano ha, hindi mo yun sa sinabi kong ano talaga. May B kasi. Hindi ko sinabing ano talaga. Wala akong pakialam. May nagtanong lang kung anong ginamit ko sa mukha ko, kaya pinakita ko sa kanila kung ano yung ginamit ko. Din kasalanan ko ba kung mahal ang presyo noon diyan sa Pilipinas o kung saan man? O di ba? And then, ang ending pala, parang may inggit siya na mamahalin ang gamit ko. Di bumili ka, madali lang naman solusyonan yun eh. Bumili ka din. Kasi ma-afford mo yan, nandyan ka sa Japan eh. O di ba? Kaysa mainggit ka pa sa akin ng walang katuturan. Alam mo yun? At yung sasabihin mo na pinangalandakan ko yung mga gamit ko, mulat sa pool. Para sabihin ko sa iyo, hindi ako pinangalandakan na mamahalin ang gamit ko dahil to be honest with you, wala akong signature na gamit. It's not that I'm explaining. Hindi talaga ako mahilig sa signature na gamit apart sa lipstick nga MAC. Yan ang totoo. Ang gusto ko lang pag-type ko ang isang bagay na maganda, yun, hindi ko question sa akin kung may pangalan siya o wala. Kasi, alam naman ng buong mundo na ang mamahalin na gamit, tayong mga Pinoy, bihira ang maka-afford niyan, not unless nangawat ka sa flood control. Kung nangawat ka sa flood control o sa kaban ng bayan, yan, meron kang mga mamahaling gamit. Pero kung ako mismo, alam mo ba yung mamahaling gamit, mamahaling bag, mamahaling ganito? Kulangin pa yung isang buwan na sahod ko para ibili dyan. At bakit ko pag-aksayahan yan? O di ba? Kasi ang Pilipino mahilig sa mga di pangalan na mga gamit. Yung talagang ibandira nila yung Louis Vuitton, Bulgari, yung ganyan. Hindi ako ganun. At hindi ako, ayaw ko ng ganun. Dahil halata naman kahit bigyan mo pa ako ng Louis Vuitton, halata naman ng mga taong mayayaman na hindi ako maka-afford. So bakit ako magbag ng Louis Vuitton, hindi naman ako maka-afford yan, halata naman, di ba? And then, isa pa, yung magpakaaron ingnon lang, hindi ko yan, hindi ako yun. Kaya tigilan ninyo ako ha, tigilan ninyo ako. Magpaganda kayo ng tama lang sa bulsa ninyo at huwag kayong maghilabot ng mga kapwa ninyo. At sabihin man ninyo na matanda ako, bakit? Kaswerte ko naman lang na umabot ako ng 59 ngayon at maganda pa rin. Kayo, sigurado ba kayong aabot kayo ng 59? Sigurado kayo? Yung mga basher dyan na mga bata pa? So yan, pag-isipan ninyong mabuti. Dahil, alam mo ang mundo ngayon, palagi nang naglilindol. Di kayo natakot yan sa mga pinanggagawa ninyo, nagsayang kayo ng panahon. Tapos, sa amin ninyo ipahid yung mga pinanggagawa ninyo. Mga loko-loko kayo.